So, good afternoon, Ma'am Tero. Good afternoon, classmate. So, our topic is all about art appreciation. So I'm the first reporter. I'm Gabriela Jane B. Saison. So, table of contents sa among topic is first, introduction to art and humanities. Kaduha, nature and functions of art. Katulo, philosophy and theories of art. Ikaupat, mediums and mga techniques sa arts. 5, elements and principles of design. 6, styles and movements in art. 7, cultural and mga indigenous art forms. 8 is ang Philippine art and then ang mga artists. 9, ang global influences in art and music. And then ang last, ika-10 is art in contemporary context. So, my topic is ang 1, 2, og ang 3. So, 1, introduction to art appreciation. So, unsa nga ba ang art? So, art is a diverse range of human activities involving the creation of visual, auditory, or performance artifacts that express the creator's imagination, conceptual ideas, or technical skills. So, when we say art is from the word diverse range of human activities. So, dili ra siya kanang more on about painting or just mag-painting ra ka, mag-drawing ra ka, ana. Pero, apil sa dira ang mga music, mga dance, mga literature, and then any kahit ang digital media, as long as makita ang kanang imuhang creativity or naa siya kanang gi-express. So, involve ang creation sa visual. So, when we say visual is unsay kanang imuhang makita or gamiton is nasa sa isang ato ang mata. Visual is just like for example is ang painting. Auditory is kanang mga music. Nya ang magamit nato na senses is ang ato ang pandinig. Nya last is ang performance. Ano sa performance maapil is ang mga dance, ana, mag-acting, that. So, maka-express siya sa artist or sa creator sa ilang mga imaginations, mga ideas, or pwede sa ilang mga thoughts or experiences. So, for example is ang painting ni Juan Luna na Spolarium. Kaya ang Spolarium is nagpakita siya ka ng technical skills and then ka ng emotions ni Juan Luna. So, kato sa Spolarium is dili na jud makita nito ang skills ni Juan Luna, pero iyasad gipa-point out sa mga viewers kung sa emotions niya sa katong paintings. So, next is ato ang alamin kung saang humanities. So, ang humanities is from the Latin word humanus. So, ang Latin word sa humanities is humanus. Meaning ng humanus is refined and cultured. So, it studies what makes us human through art, literature, or music, or any pa. So, when we say humanities is study siya ng how people will kung saan people sa pag-express sa ilahang mga artwork. So, mapa-express nila ang kanilang mga thoughts or ideas or experiences through sa art, sa literature, sa music, sa dance, and any art na ato ang naa. So, next is ang art. So, ang art na word is from the Aryan root word na AR, meaning to put together. So, to put together is kanang pagsamahin. So, it's the expression of human creative skill and imagination. So, sa put together is like ang mga materials, ang imuhang imagination, ang imong creativity is imuhang ng gi-collab nimo or gikuyog nimo tanan aron magkaroon ka ng outcomes na tinatawag na art na gigamitan nimo ka ng imagination o creative skill. So next is aesthetics. So
know na aesthetics is philosophical study of beauty and taste. So, artist aesthetic is all about siya sa sa beauty and taste. And then, na siya duha ka fit, which is ang subjective and ang objective perspective. So, art is judged differently based on emotions or observable facts. So, ato sa anuhon kung saan So, ato sa malaman kung saan subjective perspective. Knowledge residing in the emotions and thoughts of the viewer almost completely dominates our way of looking at art. So, pag sinabing subjective is about siya sa emotions or ideas or experiences ng usa ka artist or viewers. So, magdepende siya sa mapil sa viewers if makakita siya sa kanang art or kanang mga paintings. So, wala siya kanang gibasihan. Kay, kung unsa ray mo mapil, if makita ni mo ang kanang art is kanang nagitawag na subjective. Now, when we say objective, perspective is one that focuses on the object's physical characteristics as the main source of information. So, ang objective is ang focus na niya is ang color, ang line, ang symmetry, ang mga form ng usa ka art. So, for example, ang art ng katong espolarium. So, kung ang objective perspective, kunwari ako as a viewer, is ang ako ang tanawon adto sa espolarium na painting is ang kanyang color, ang kanyang line, ang kanyang texture, and then ang kanyang kung symmetry ba, ana. So, kung ako naman sa subjective perspective naman is kung unsay ka tumapil na ko or kung unsay kanang emotions na makuha ko sa espolarium. Like for example is makita na ko dito sa base sa paggamit ng mga color na si Juan Luna sa pagpaint ato is mura siya kanang galit or kanang ngayog saraw, anak, like that. So, kanang differences sa duha, subjective and objective under sa aesthetic. So, next is ang soul making. Art as a tool for personal reflection and discovering deeper meaning and life. So, soul making is the help niya usa ka viewer or person kung unsaon pag-understand or pag-tanaw sa mga art. So, mura magud himog mabutang imuhang kaugalingon sa kanang painting. For example, kung mabasa tag katong Durante out Laura. Di ba dili naman jud ta kanang magbasa na jud. Di ba makapil man jud ta kanang emotions through pagbasa ana kay murag mabutang man jud nato ang ato ang kaugalingon sa story. So maka-relate ta. So ang ato ang soul making is napasok na anang sa pagbasa anang literature. So, kanang example ko kanina, studying Durante at Laura not only reveals poetic language but also timeless values like love and patriotism. So, dili ra ka kanang patakibasa pero napili mo ang love and patriotism sa kanang literature na Durante at Laura. So, next is nature and functions of art. So, ang first na function is ang personal functions of art are highly subjective and depend on the artist who created the art. So, katulad na sinabi kanina na basta subjective is all about the emotions, the ideas, the thoughts, and experiences or the perspective ng artist. And then, pwede nang mag-iba-iba o kanang interpret ang mga viewers. So, ara sa personal, mostly, ang mga gibuhat ani sa artist is pwede sa nilang mabuhat kunwari, patungkol sa ilahang experiences. So, through that art is sa pagbuhat nila ana, ang mga viewers is pwede silang makahibaw sa kung unsay ka ng
na-feel or kanang nahitabo na anang artist. So magkaroon silang idea kay more on personal functions naman and highly subjective. And the social function is political art that critiques society. So social function from the word social is society. Ari, pwede na diri maalang sa politics kanang mga kung ganahan sila change, ganahan sila i-voice out ang ilang mga feelings about that situation or issue like sa poverty, is kaniyang ilahang maano ang social functions kay naaman sila kanang message na nais parating sa mga viewers aron ma-raise ang kanilang mga issues or maano ang kanila ma-voice out ang mga solution to that issues na want nila ipaano sa mga mas higher sa ato ang gobyerno. So, pwede sa mapakitaan na kung from the social realism ng mga painting. So, asa man ta makakitag mga social realism? Mostly ang mubuhat ang social realism na mostly about sa reality jud sa ato ang kalibutan or kanang unsa jud ka lisod ang ato ang world, like for example na yung mga bata pakita ang poverty, ang gutom, ang mga abuse so mapakita mostly si Ben Cab ang buhat anang social realism si Benedicto Cabrera kay makatawang man na aron mamulat ang bawat isa kung unsa jud ang tinuod na mahitabo sa tuang palibot. So next is ang physical function. Functional arts like jewelry, architecture, and furniture. So sa physical is not just only kana mubuhat la kag art, pero ari is naano siya gamit or naano siya function ang mga butang na mga gibuhat na art. Like for example, ang mga jewelry. So kana di ba magamit na nato aron i-design or makatabang aron munindot ato ang mga alawas kay magsuot-suot man, so part siya ng art. And then architecture kanang mga furniture sad, ang mga buildings, so appeal na siya sa physical functions kay magamit man nato sila. So unsa ganito ang balikon tanong ako ang personal function, social function, and ang physical function. So ang personal function is all about ang art is patungkol na sa experiences, emotion, ideas ng artist na nais ipakita lang sa mga viewers or makakita atong mga art or makaminaw or masayaw ang social is na message na nais ipahatid or kanang ganahan og change. Pakita ang mga societal issue mostly or about sa politics. Na physical function is dili na jud siya patungkol sa arts na message makakita ta na muglasan sa atong mata kay aesthetic is na siya kanang function or gamit siya nato. So karon ang perception and experience. To know art, we must feel and sense it. So para makahibaw ta sa arts or maka-appreciate jud ta sa arts is dapat dili na jud nato siya kanang tan-awon na is dapat ma-feel sad nato tong pinapahiwatig na kunwari image sa katong paintings or mga message atong mga music or mga literature. So dapat sa DI ang artist mostly sa kanang makabuhat og art is kanang bitong naa na jud sila kanang experiences. Kay mostly kung para makaano kag art is dapat naasad kay mga experiences. For example, abstract art emphasize perception rather than replication. So replication. So dili na siya kanang basta copy. Pero naa siya kanang dapat makuha jud nimo ang emotions sa imuhang viewers. So, ang abstract art, diba, kana naman tong kanang, kunwari, wala dyan siya kanang real image. Mostly, ang sa abstract art is more on shapes and colors.
So, di ba ang mga shapes and colors is nasubmit siya yung mga representation. Like for example, sa dark colors is pwedeng galit, anak. So, dark, anak. Dark na mga masalimuot, anak. So, kana abstract art. So, dili ra ka ng naay real image, pero naay di pahiwatig na mga strong emotion. So, example, katong kay ano gihapon, Juan Luna Escolario. So, kato is nagano siya social kay about man to ang painting ni Juan Luna Escolario sa injustice katong underpata sa kanang Spanish. Nya nakaano sad siya personal kay ang emotions, ang ideas, ang experiences ni Juan Luna is iyahang pahiwatig or gibutang atong painting. So let's proceed to the philosophy and theories of art. So first, the philosopher I see Plato. So para kay Plato, ang art ay as imitation or tinatawag na mimesis plus truthful than reality. So si Plato, based sa iyaha is ang art is imitate ra daw sa real world. Like for example, a real world doon siya na copy or replicate. And then, so for example, isang ang painting ng tree, puno. So, ang puno is not a real form. Pero, ang real form or not a real image. Pero, ang real tree, dili sad siya ka ng perfect form. Kaya na may ideal form and then real object si Plato. Ang real is kanang tinuod niya. Ang ideal is kanang imuharang imagination. Yeah. Next philosopher is si Aristotle. So si Aristotle is student siya ni Plato. So nag-disagree si Aristotle sa kanyang maestro na si Plato. Na ang art daw is mag-provide ng pleasure and mag-teach sa atuan ng life lesson or moral. So sabi niya, dili na kuno ka ng copy or imitate ang art about sa real world. Pero, maka-answer siya emotions, makapiltag ka ng enjoy, or galit, or mapil na to ang sa artist. And then, ang ubang paintings or art, or mga literature, is muhatag sa ato ang moral lesson. Maka-guide sa ato ang life, kay mutudlo man og mga life lesson. So, katulo is na philosopher is si Immanuel Kant. So, judgment of beauty is universal but subjective. So, about naman kay Immanuel Kant is ang ano daw sa art is universal beauty. Like for example, naay ka nang nanindutan ko sa usa ka butang and then ganahan ko na ang tanan is kanang manindutan sad sa kung saya kung makitan ko na ang sunset. So, kung nanindutan ko sa sunset, so, naano ko siya na universal kay ang tanan is dapat manindutan sad sa art na or ang image sa sunset. So, kana ang giingon na universal but subjective kay naa may lahi-lahing perception or perspective ang bawat isa sa mga makitaan. So, next is si Leo Tolstoy. Ang art daw is communicate sa feeling from artist to audience. So, mag-transfer of information or emotions ang art based kay Leo Tolstoy. So, kunwari, katulad ka nung kay Juan Luna na na-shy ka nang na feel na galit during atong pagbuhat niya ng scholaryan sa mga pamumuno ng Spanish. So, kato, through that art is mapasa to sa kanang viewers or audience na makahibaw na inatong time or period na during kanila Juan Luna is very masalimuot kay katuman ang ipakita sa iyahang painting. So perception of art as value judgment. So kani is magdepende siya sa viewers taste, culture, and context. So, for example, ang na kanta na Kundiman.
So, ang kundiman is, sa ubang part is a tradition love song na siya, pero sa other culture is pwede sa kanang dili siya about, or dili na siya tradition nila, or dili siya about sa love, or kanang, or for example, ang katong culture nila sa ubang lugar is dili sad makasabot sa katong kundiman na song. Ana, ang kundiman na ibuk deep nationalistic feelings for Filipinos but sounds simply ng kantulang Filipinos. So sa Pilipinos, ang kundiman is a love song, traditional. Pero kung naana sa laing other countries is dili naman sila makasabot kay lahi-lahi man tag perception and then lahi-lahi tag judgment sa bawat artist. Okay, that's all. Okay, that's all. So now we'll proceed sa 4 mediums and techniques in art as si Danielin. Quality o kaning micro? Vincent? So, ako din ang musunod o report nila. So, ako kay mediums and techniques in art. So, ako ang ika-upat. Mediums and techniques in art. Tools and methods used by artists. Muna siya ang mga materials and techniques using sa paghimo og mga art. Pinaagi sa kita, sample, pwede matawag og artist. And proceed to medium, material, or technique used by an artist. Example is oil paint and digital. When we say technique, muna ang how an artist uses the medium. Example is Amorsolos use of light. Familiar naman po daan na katong painting Amorsolos. The next is visual arts. From the word visual is atong makita. From the word visual. So, muna to ang painting or sculpture. Pwede nang kanabitang sa mga room-room lang. Naman na yung, for example, katong Ma'am Hotilia sa room ni Ma'am Hotilia na yung mga paintings madto makita. Example is katong mga sculpture. The meaning niya is occupy space siya. The next is auditory arts. Auditory means example is sound or music. Muna siya. Example is music. Music then exists in time siya. Then when we say combined arts, involve both sight and sound. Examples is ang theater. Ang theater kay kato man ni siyang something role play na ay music, na ay dance, na ay sing. So combine siya sa visual na makita o auditory elements. Katong ang liyas sa lungga, pwede ito siya matawag o theater, ang mga pangbuhat, gabi na makita nato. Then proceed to installation art. 3D art is mo ni siya mga modern lang yun na art and immersive formats. When we say installation art is a modern movement characterized by immersive larger than life works of art. Then sa 3D art refers to any art that is created in 3 dimensions rather than 2-dimensional like a drawing. And this type of 3-dimensional art can be made in many different ways, including sculptures, paintings, and even photographs. Ang 3D o 2D, lahi-lahi na siya. Ang 3D, ito na siya mga 3 dimensions. Mga nga na. 3D. Dahil mga something shadow, muna ang 3D. An example is ang batik dye resist technique and origami. Paper folding. Ang batik mo niya katong dye resist technique. Yan ang origami, paper folding. Sa manang dumi mo taong flower, may nana mo na gitawag na origami. Mapod na siya ang traditional mga hinimo sa una nga mga tao. Hinimo sa mga sinaunang tao mo ng origami.
Then contemporary techniques still studied today. Hangtod karon na dala pud sa tuang generation ang origami labi na ang batik. Then proceed to elements and principles of design. So elements and principles of design muna ang building blocks of visual language. So dili pita ang mga makita. So dapat sa maghimutag arts na agi na siya diri. Makita gid na ang mga lines, for example, mga vertical, horizontal, diagonal, and curve. So ang vertical represents sa dignity, formality, stability, and strength. Sa horizontal, calm, peace, and relaxation. Nag-represent ana. Then sa diagonal is action, activity, excitement, and movement. Then sa curve is represent sa freedom or the natural na having the appearance of softness and creates a soothing feeling or mood. And let's proceed to the color. Color has an immediate and profound effect on a design. Colors can affect how humans feel and act. So, pinaagi sa colors is diha man ta mainganyo. So, bisag kita gali mag-drawing ta di ba man na mabuhi man jud ang ato ang nag-drawing. So, samot na sa arts kagihimo sa artist. So, sama nang mag-display sa kanang may maninda di ba? Mainganyo man ta kay luwaw nindot og color. So, diha dapita makuan ato ang feel and how humans, how it affects us. The next is value. Is the relative lightness or darkness of a color. So, moto siya so include ang value, labi na ang lightness or darkness. I-level lang siya kay ba't mo kayo diri kay hayag, diri kay nitnit. So, kita nga sila nga artist kibo na po na sila mo bana-bana. Then motto mo na ni ang balance is equally distributed in order to create a feeling of stability. This includes both physical and visual balance. So mo ni siya ang kaning from the word stability, focused on stability. Mo na nasod ang physical and visual balance. So let's proceed to the rhythm. It's the repeated use of line, shape, color, texture, or pattern. So dili gid malimtan nato sa rhythm ang repeated. Yan na ang line, shape, color, texture, or pattern. So sa emphasis, attracts viewers. It can be achieved through size, placement, color, and use of lines. So sa emphasis is kita man nga viewers tahay kuno ani. Ang sa rhythm, repeated use of line, shape, color, texture, or pattern. Sa emphasis is through size, placement, color, and use of lines. Example is in ochre patterns from Mindanao. Balance and rhythm are used to convey harmony and spirituality. So, tanan nga mga arts is naagi rhythm, labi ng balance. Kay, bati man po kayo, maghimuhimo ta og art. Kung drawing lang ta, di man po, lain sa gid kayo, labi nagdiligid. Dili balance. Then, proceed to styles and movements in art. So, which is distinct approaches and philosophies in creating art. In creating art, approaches involve ang approaches and philosophies de la Pita. So, expressionism, emotion over realism. From the word express is emotion ni siya din from the word express. Emotion over realism. So, masabta na po siya kay from the word express. So, social realism,
reflects social society. So, muna to, no? Ang social from the word society. Reflects social issues. So, muna to society. Nabalik-balik ito itong ganina. Diba? The next is Impressionism. Outdoor painting capturing light. Example, Claude Debussy in music. Kung ano siya? Outdoor painting capturing light. Kung ano man tingin mo ng painting ni Claude Debussy. Pabantay na pag mga diba? Then, sa Cubism, pop art, Dadaism. Ano na siya? Modernist movements, breaking norms. So, proceed to Cubism was a revolutionary new approach to representing reality invented in around 1907 to 1908 by artists Pablo Picasso and Georges Braque. Muna siya ang Cubism. Nag-represent siya sa reality nga mga arts. Reality invented. Katong sa 1907 to 1908. And sa Cubism is the name applied to the work produced by a group of artists which included Henri Matisse and André Giraud, which is characterized by strong colors and first brushwork. Moto siya no ang Cubism. Nagkuhan siya sa mga group of artists katong si Henry. Then, aduna po siya yung mga strong colors and first brushwork ka nang makainggan nyo dito siya. Nindot ko art. Then, pop art, an art movement which is centered on or inspired from familiar images of popular culture such as advertisements, comics, and commercial products. So, pwede po siya ang katong kuan kan mga like ads. Pwede na siya matawag po na siya og mga pop art. Ya familiar na po niya sa ato alabi na mga culture na mga advertisements, comics, commercial products or what we call as like ads, mga ads. Then Dadaism was an avant-garde artistic and cultural movement prompted by the European societal climate after World War I. So, ang Dadaism kay nakuha ni siya napagawas after sa World War I pag societal climate. It was a rejection of modern capitalism, bourgeois culture, and wartime politics that aligned with other far-left radical groups. So, ang Dadaism, pag World War I siya niagin ang World War II, and so on. So, pag World War I siya nakuhaan ang Dadaism na okay. Or na ila. Then next is graffiti, conceptual art. Reimagining space and concept as art. So, yung mga imagine siya diri ang graffiti and conceptual. So, let's proceed to graffiti. Graffiti is art that is written, painted, or drawn on a wall or other surface, usually without permission and within public view. So, sama di ang mga painting sa syudad. Pero ang kananas painting sa syudad is naanala na siya yung permission. So, pwede na po siya matawag og vandalism. Kaya without permission man. So, nindot na po na siya labi na pag mag-paint ka sa wall, ito, pinaagi sa imagination. Kuha naman siya written, painted, or drawn on the wall. So, makita naman po na labinawag ka itong kuhaan, mga rooms. Napo na mga painting. Diba, sa rooms kay pagpinta, kay nindot makaigamin. Kung papilion ko, mas prefer ko sa paint lang. Kaya nindot na. Then, conceptual art, also referred to conceptualism, is art in which the concept or idea involved in the work precedence over traditional aesthetic, technical, and material concerns. So, ang sa conceptual art is magamit jud ang mga skills. Ginag kaning traditional aesthetic kanang mga nindot bitaw kayo mga arts. So, ito siya. So, mura to ako ang part. Then, ang next mo report na ako is si Sharon. Then, next si Sharon is si Sir Saleho Maniling.
So, good afternoon everyone. So, ako ang next na mo report kang Trimoreira. So, ako sa last na mo report kang sa mo ang tanan. So, ako is global influence in art and innovators and composition and harmony. So nadiri ako is the Gypsy. So, Renaissance man with a multidisciplinary brilliance. So, nasa'y, kailangan mo nang kuan, no? Kailangan mo nang kuan, Da Vinci. So, diri ka kang Beethoven, Chopin, okay ba kung sa'y pagpulasan nga na, pero basahan lang ninyo sa PPT. Kaning tulo is master ni sila sa classical o sa romantic na music. So, kaning isang tulo mga sikat ni sila. Next ang Handel Debussy. So, kaning siya innovators in composition and harmony. So, si Debussy is kuan siya usay ka impressionist music parallel. So, o impressionist na painting. So, both ni siya sa music o sa painting. So, kani si Debussy isikat sa siya sa panahon sa ilaha. Pero karon sa medyo daghan sa mga kailaan niya. Pero sikat gihapon siya. Next ang Leonardo di Serpiro da Vinci. So, kani si Leonardo sikat ni siya tawhan na ay was an Italian polymath of the high Renaissance. So, who was active, kani siya is, Leonardo is active ni siya sa painter, sa engineer, scientist, o sa sculpture, ya architect. So, kani siya kanang talented ni siyang tawhana. So, he is also known sa iyang first his famous saga na Da Vinci sa Principles. So, kani si Leonardo na sikat ni siya usa ni katawo na Italian na polymath sa high Renaissance. So, kani siya sikat ni siya silang panahon sa silahasan. So, active sa siya sa mga painter. Next ang Beethoven. So, kani si Beethoven usa ni ka musician na nag-remains ko na siya the one of the most na admitted of composers in the history of Western music. So, kani siya, ihakunong his work to daw na is ranked among the most performed of the classical na music. O, usasad ko sa span the transition from the classical period to the romantic era in classical music. So, sikat ni iyahang musician sa time na history of Western na music. Next si Chopin. So, kanin ni Chopin as the poet of the piano has nag-maintain daw ni siya sa worldwide na. So, kanin si Chopin daw, iya ko ni i-maintain iyahang pagka-poet sa iyang piano. Tungod, sikat ni siya sa tikup na kalibutan. Renowned ni siya as a leading musician of his era. So, pasabot sa panahon na ana sila sikat ni siya tangana. Mong iyahang gimintin, iyahang kasikat. So, periodic genius was based on the professional techniques that was the without equal in his generation. So, kanang si Chopin, sikat ni siya sa silahang panahon, silahang generation. Pero karon sikat gihapon siya, pero dili kay as in na sikat kay na may mga tao na kaila sila Next, kani wala ko ba sa pag-pronounce pero basahan lang ninyo sa PPT. So, kani siya, known siya for his ballet music. Diba, ang ballet music which is kanang yung mga salida ng mga Barbie, ang ballet sa kanang mga dili kanta na mga ballet lang siyempre sa di kag ballet sa pero yung kanang music niya, sweet na music siya na nindot kami naon sa dunggan. Dili kanang music na pambudot dili siya. So, kani siya is kanang ang ballet na
masulod yung sa iyahang kon, masulod sa iyahang lihok, masulod sa ensayo, masulod sa iyahang music. So siya ko na isa music of the Romantic period. He was the first Russian. So siya ko na pinakauna na Russian na composer sa music daw na would make a lasting expression sa internationally. So siya ang pinakaunang tao na nakakompose o composer sa Bali. Next ang George. Si George Frederick Handel was also known siya sa reworking pieces such as the famous Messiah. So 1742, so pag 1742 daw po, diri na ko na available iyang singers o iyang musician. So mo si pag 1742 sikat na siya dira. Mo ay paggawa sa iyang musician and singers. Next ang Debussy. Si Debussy is sometimes seen as the first na impressionist na composer. Nag-reject daw sila sa term. So, kani si Debussy is was among the most influential na composer. So, sa panahon ng 19 na centuries o 20th centuries is kani siya ay sikat ni siyang tawhan na naka-compose siya o kanang na-compose ni siya ng mga compose ni siya kuan kanang compose siya ng impressionist na composer sa time na 90s and early 20th century. So, bright lang siya. Next, rin natin sa art and contemporary context modern expression. So, first ang popular culture of fine art. So, kaning duha, kani siya from comics to gallery work. So, next ang institution art, photography, digital art. So, kaning tulo expanding na definition. So, mabaw-an din nato sa next na slide. Naunsa na ang meaning ana. So, ang popular culture, nag-content ko na siya sa meaning na products and image. Bali, we are exposed daw. Bali, makita ka nimo kung asa ka, mulingi ka diri, mulingi ka dito, mulingi ka baw. Lingi sa kasi mo layo, makita ra nimo. As in, makita ra nimo tanang tawa, makita ra. Pero wala ang mga tawa kay ilan na mo, ilang gilingian, kanang product or kanang image mo, kanang tawag di ana popular. So, pasabot ana. So, ang popular culture is kusa na ka, poster, graffiti, advertising na popular na music, then television, digital imaginary, then magazines, books, and movies. So pag sabot naman ano, so ang popular is mulingi ka speakers, mulingi ka diri, mulingi ka dito, mulayo. So makita na nimo kung saan ang popular na culture. So naara na sa tuang kilid-kilid. So next ang fine art. So kani siya is nag-include siya sa drawing. So bali kani siya is di kani mo makita. Panagsaran makita ganinyo kung naabay tao na maayo mo drawing, naabay tao na maayo mo painting, pero ang sagaran jud hindi makita nimo. Kay ang sagaran sa tao di man kaay mo expose ilahang talent. So, pero kani sila makita nimo sa museum. Makita nimo ang kaning drawings, painting, sculpture, kaning photographs, and new media sa museum. Sa mga museum na pang-collect nila ba, collection and sold mo siya. Next ang installation art is a modern movement. So ang kanya pagsabot na ko ani balik kita mo anang sa Facebook na reels, kana yung reels na kanang ipakuan jud nimo na marani circle na may bong na kabang circle na mura siya ni toyo, mura siya ni lihok. So na siya characterized by words. Then next ang photography. So
So, ang photography is the art of creating pictures by recording lights into sensitive medium such as a film. So, ang sagaran is kanang kasal. Diba ang kasal naman yun ay masahay yung kasal kanang yung mga usin kanang wedding na upad yun na so upad yun na kuan. Ya kanang ila di ba upad ang uso naman nila ang kasal ron na mag-video sa una na uso kay mo lagi ang budget karon uso na kay na ron. So ilhang kuan kanang ang photography sa kanang ilha dili i-adjust ang mga lights ana kung asa gyud ang nabagay sa ilhang mga kuan postura ilang mga color silang pagsolo. Kaya naman yung sagaran ang lights na mawa ka ba. Next ang curation. Role of curators and organizing and preserving artworks. And then, art as social commentary. So, kanin political art. Political art in the films or graffiti. So, kanin political art is bali kana maghapon mara kag magpainting, magdrawing na pero magdrawing ka is abot sa politika. Magdrawing ka kanang mga political na drawing lang kanang ibaw na mo ng political na kuan So imo i-drawing ana political ra yun ay mag-drawing lain kay kung mo sa political art imo i-drawing kailangan imo i-drawing mo ra sad. So kaning indie films mabaw-an ni nato sa next na slide. So ang curator is someone na employed by museum or gallery. So kanin si kuan daw is yung mga di ba ang museum kailangan pinagtrabahante. So pag mangulit ko kanang mangulit mga kuan mga painting, mga drawing, mga sculpture. So like sila ang mangulit ana. Mga artworks sila mangulit o artifacts mga sila. Then next ang political arts. So muna yung political arts. So political arts is a very common example of an art with a social function. Maganda kung isultin ninyo na ang political art kung padrawingon mo, kailangan yung padrawingon mo o painting, kailangan iyong i-painting o i-drawing mo oras sa tigihatag. Political na sa iyong i-drawing or i-painting ninyo or iyong mga sculpture. Bawal na dito kang muhimog lain. Yung mga gihatag. So next ang siya. Many indie films of the class have often been views. So kanin siya is ako na sa tan-an mga ang indie films kanang yung kinaraan na salida yun na kanang yung kinaraan na salida na basta kinaraan na siyang salida na karon dito kay pinakay wala na mo kuan. Wala ni ibalik. Mo siya mga kinaraan na salida. Pero kung ano, ganahan mo mahibaw at dito sa kanilang indie films, kung nila mo mag-search sa Google. Next ang art education. So, ang art education, nag-helps kuno siya sa form of identity, critical thinking, o empathy. So, siya, example. So artwork daw that nag-show kuno melting ice na sculptures to comment on climate change turn art into activism. So, mga siya. Next, ang quiz. So ako na ang last karon. So, muna na siya ang quiz na ko. Then, so kumana na quiz. So, muna siya. So, ang quiz, iglunis na. So, muna ko that's all. Thank you.